Sigurado ka bang kailangan mong ipadala ang letter of understanding ng mag-isa? Ay! Huwag na mag-type. Gumamit ng sign language. Mag-alam mo naman. Hindi ko nakita ng malilaw eh. Ito ay bahay ko. Gawaing bahay. Gawin mo nga ulit yung huling part. Ayoko ng gulo. Oo, naiintindihan ko. Sabi mo, usapin pamilya to at ayoko nga balahin ka. Tama. Sige, tuloy ka na. Nyanya, nandito ka. Umupo ka. Gusto mo ba na maiinom? Bakit nandito pa rin siya sa bahay? Kaka-divorce lang namin. Wala siyang mapupuntahan. Dito muna siya. Ang divorce certificate at personal testament na hinihingi mo. Ito na. Ibigay mo yung kailangan ko. Ang gusto ko, umalis si Jiang Wanli sa pamilya natin. At hindi yan mangyayari dahil sa divorce certificate lang. Nyanya, 10 taon na ako sa bahay na to. Alam ko na kagawa ako ng mali. Hindi naman ako kabit ng bahay na to Gusto ko lang naman na matutuloy yan Sige na. Kailangan ng papa mo na mag-aalaga sa kanya. Halata naman nagpapaawa ka lang ngayon. Shunyan, huwag ka naman ganyan. Magpatawad ka rin minsan. Nyanyan! Please lang patawarin mo yung kapatid mo. Pwede mo ako sigawan o saktan. Anak ka rin naman ng tatay mo. Kung nabubuhay lang yung mama mo, malulungkot siya sa ginagawa mo ngayon. Jiang Wanli, anong karapatan mong banggitin ng nanay ko? Bakit wala ba akong karapatan? Wala ka ng paki sa pagkamatay ng nanay ko. Yung pagkamatay ng nanay mo, konsensya niya na yun. Sarili niyang kagustuhan ang pagtalo niya sa building na yun. Kung bibigay mo lang yung letter of understanding, ibigay mo na lang kasi. Huwag kang manginsulto. Pasensya na. Kung pumasok ka agad ako nang hindi malang kumakatok. Mukhang busy kayong lahat dito ngayon Sinabi ni boss na dalhin ko siya sa inyo. Jilan. Mr. Shu. Sister Lan, huwag ka matakot. Dahil pumayag ka pumunta, ibig sabihin na pag-isipan mo na mabuti. Ano yung nangyari nung namatay ang mama ko? Noon, dumating ako para sadyang maglingkod kay Mrs. Su. Si Mrs. Su ay may matinding depresyon. Araw-araw umiinom siya ng gamot sa oras. Sa simula, inalagaan ko siya ng mabuti. Labis din ang tiwala niya sa akin. O, kaalaunan. Ano sa munod? Maya-maya may isang tao ang nagbigay sa akin ng maraming pera para palihim kong palitan ng gamot. Noon, ang asawa ko. Ang daming utang. Naakit din ako sa pera. Pumayag ako sa bagay na yun. Pero wala akong sinaktang tao. Pinalitan ko lang ang tabletang bitamina. Namatay si Mrs. Su kalaunan dahil di na siya umiinom ng gamot sa depresyon. Lalong lumala. Sino ang tao nagbigay siya ng pera? Jiang Wanli, huwag ka masalitan kung ano-ano rito. Honey, kakampiyan ni Shuni yan. Huwag ka maniwala sa kanya. Sister Lan, totoo bang lahat ng sinabi mo? Meron akong ebidensya na binigay sa akin noon ni Jiang Wanli. Nakasulat kung kailan papalitan ng gamot at kung gaano katagal siya magbabayad. Sa palagay ko, nang inakala niya hindi magtatagal si Mrs. Su, ibinigay niya tong IOU nung naubos na yung pera. Ano mapapatunayan ni sirang IOU na yan, Sister Lan, matagal na kitang kilala. Binigyan kita ng pera. Pero honey, gusto ko lang na malaman ang kalagayan ng pamilya Su. Kaya ko lang naman ginawa yun dahil mahal kita. Honey, hindi ko talaga ginawa yung kasuklam-sukam na pagpapalit ng gamot. Maniwala ka sa akin. Ngayon, natigil na pagpapalit ng gamot. Kaya yung buong bagay na to, wala na dapat kahalagaan. Noon,
Hindi ko alam. Ay oo, naalala ko na ng panahong yun. May isang babae na madalas tumawag kay Mrs. Su tuwing gabi. At sinisigaw siya nung nasa kabila. Tila iniinis si Mrs. Su. Dahil bawat sagot ni Mrs. Su, labis siyang nasasaktan, sobrang nahihirapan. Umalis ka! Huwag mo akong pilitin! Alam ko gusto mo mamatay ako. Sige. Tutulungan kita! Tandang-tanda ko. Ang huling mga numero ng kanyang telepono. 67890. 67890. Ilang beses ko lang siyang tinawagan. Hindi ko inaasahan na hindi na siya nakapag-isip ng maayos. Honey, talaga namang hindi ko kakayanin. Ang salansyang pag-iinis sa pasyente na may depresyon na umantong sa kamatayan, maaaring ituring na sa inyong pagpatay na dapat panagutan sa batas. Honey, tulungan mo ako. Honey, makiusap, tulungan mo ako. Nakipag-divorce na ako. Miss Su, ay sa kasalukuyang ebidensya, hindi sapat ang makatulad si Miss Jiang Wanli. Hinto mo. Bakit po? Basta hinto ka. Okay po. Ano po nangyayari, Miss Su? Nasaan si Sun Yan? Nandito sa labas! Pakibukas ang pinto! Hindi mo buksan ang kalak! Atras! Matis ka! Sun Yan! Anong ginagawa mo? Sun Yan! Huwag kang gagawa ng kabaliwan! Kung may problema, ayusin ko! Sun Yan! Sun Yan! Sun Yan! Sun Yan! Ako to! Sun Yan! Sun Yan! Baba na tayo. Baba ka na. Yan, huwag ka nang iiyak.